Nagsimula ang kwento na may isang bida na lubhang kaakit-akit at gwapong kabataan at marahil ay isipin ng mga tao kung gaano kahanga-hanga ang maging gwapo ngunit wala silang ideya kung gaano ito nakakainis. Napatanong ang bida na di ba binago niya ang kanyang WeChat number at bakit mahigit 100 babae ang sumusubok na i-add siya ulit at sino ang nagpakalat ng kanyang number. Gusto lang nila ang bida sa itsura niya at kung may pagkakataon siyang makasalubong ang isa sa kanila sa gilid ng kalsada at gagawin nila ang lahat para ikulong siya sa kung saan sa gabi at maglagay ng pampatulog sa mga inumin niya at minsan iniisip niya rin kung ganito rin ba kainis kung iba ang buhay niya. Nagulat ang bida dahil may paparating na truck at nabangga siya. Sinabi ng bida na namatay siya at medyo cliché ang mamatay sa pagkakasagasa ng malaking truck at ang mas cliché pa ay hindi siya namatay ng tuluyan at ang kanyang kaluluwa ay tumawid sa ibang mundo at paano magiging karapat-dapat ang gayong kalunus-lunus na pagtawid sa isang taong kasing akit at gwapong katulad niya. Iniisip ng bida na kung ito ang taong malapit niya nang eposes. Sinabi ng bida na ang kanyang damit ay magulo at may nakakalokong ngiti pa sa mukha niya at kamukhang kamukha niya ito at maaaring siya ang kaparehas ng bida sa mundong ito. Nagtataka ang lalaki dahil nakukuha ng lalaki ang memorya nito. Sinabi ng bida na ang lalaking ito at siya ay parehas ang kanyang pangalan at tinatawag din siya na Xian at ang anak ng isang government official mula sa isang maliit at remote village ng Han Empire at sa panahon ng paglalakbay sa Tagsibol ay nakilala niya ang isang magandang babae na nangangalang Qin Zinchi at dahil sa pagmamahal nito sa kanya ay walang ingat niyang sinundan ito sa Muqing sect na libong milya ang layo at mula noon ay nalasing siya sa aliw ng feminine charms at sa gabi-gabi na kahalayan ni Qin Zinchi ay naging flexible siya sa kahit anong posisyon at salamat kay Qin Zinchi na walang humpay na cultivation, na si Xian ay unti-unting nagsimulang mawala ang weight ngunit tulad ng dati ay patuloy siyang nakikinig kay Qin Zinchi sa bawat signal at tawag na hanggang sa isang gabi natulog siya at hindi na nagising. Sinabi ng bida na halatang ginagamit siya ng vixen na iyon bilang isang honeypot na para madrain ang kanyang life force. Nagulat ang bida na dumating si Qin Zinchi. Ni-report ng babae kay Qin Zinchi na walang pagbabago kay Young Lord Shi simula kanina pang umaga at siya ay dapat na humihinga ng kanyang huling hininga. Sinasuggest ng babae na tapusin ni Qin Zinchi ito at kahit na siya ay gwapo, ang lalaking mahina at simple, naganap na hindi karapat-dapat sa kanya. Tinanong ni Qin Zinchi kay Yuro na ano ang alam niya. Sinabi ni Qin Zinchi na si Xian ay may banal na katawan na mahirap makuha kahit sa 100 taon at sa sandaling nagsimula siyang mag-cultivate ay ang kanyang advancement sa innate realm ay hindi mapipigilan at kung hindi siya pinalaki sa ganoong isang remote place ay si Xian ay natuklasan na ng iba't ibang mga pangunahing sekta ng martial arts at tinanggap bilang isang pangunahing disipulo at kapag naubos niya na ang life force ni Xian gamit ang secret double cultivation method at hanggang sa mamatay ang kanyang katawan at mapatay ang kaluluwa. At ang kanyang kontrol sa katawan ni Xian ay magiging ganap ba talaga na kumpleto. Kapag ito ay hindi papatay, ito lamang ay nangangahulugan na ang kanyang katawan ay hindi pa kumpleto na naubos at lalo pang uubusin ang kanyang life force ng ilang beses pero kapag siya ay namatay, itatapon na lamang ang katawan ni Xian. Ang kaluluwa ng bida ay nakapasok na sa katawan kaya nagising ito. Napapatanong si Xian kung hindi naman siya nakita ni Qin Zinchi at aalalahanan niya kung paano makipag-usap ang orihinal na may-ari na katawan kay Qin Zinchi. Tinanong ni Xian kung anong ginagawa nito kaya sabi ni Qin Zinchi na narinig niya kay Yuro na ang kanyang asawa ay hindi nasa mabuting kalagayan kaya dinalaw niya ito. Ngayon na alam ni Qin Zinchi na okay lamang si Xian ay gagaan ang kanyang loob at ang head ng sect ay may kinakailangan na puntahan si Qin Zinchi kaya magpahinga lamang si Xian at babalik ito mamaya kaya nag-okay si Xian. Nag-aalala si Yuera kaya sinabi ni Qin Zinchi na huwag siyang mag-alala dahil walang narinig si Xian. Dagdag pa nito na siya ay isang mahina at mangmang kaya hindi siya magsisinungaling sa kanya. Dahil ang kanyang katawan ay hindi pa tuyot kaya uubusin niya ang life force ni Xian ng ilang beses hanggang sa maubos. Sabi ni Xian na buti na lamang na ang kanyang acting skills ay magaling dahil naman age niya na lokohin ngayon. Sumasakit ang ulo ni Xian dahil ang kanyang memorya ay naghahalo-halo pero ang katutubong tao na may-ari ng katawan ay walang kwenta. Siya ay tulog ng matagal na panahon at walang sapat na impormasyon. Ang alam lamang niya na ito ay isang mundo na kung saan ang lakas ng martial arts ay pinapahalagahan at bukod sa mga mortal, mayroong mga practitioner na kayang lumipad sa himpapawid. Ang mga practitioners na ito ay nahahati sa acquired, innate at heavenly realms.
Ang 9th layer ay ang pinakamataas na layer sa acquired realm at ang orihinal na may-ari ng katawan ay hindi alam ang kahit anong realms. Bagaman na naloko niya si Qin Zinchi kanina, halata naman na uubusin nito ang life force niya mamayang gabi. Kailangan niyang bilasan, mag-impake at umalis kaya kapag nanatili pa siya doon ay mamamatay siya. Nahulog si Xian dahil ang kanyang diwang at binti ay masakit kaya ang katawan na iyon ay sobrang mahina. Kaya napapaisip si Xian na hindi siya makakatakas at mamamatay siya sa kamamayang gabi. Napapatanong si Xian kung may paraan ba para siya ay maligtas at ang mga tao na pumupunta sa realm ay may special ability katulad ng cheat o system kay nasaan ang mga ito. Biglang lumabas ang system kaya welcome si Xian na gamitin ito. Sinabi ni Xian na kung gayon may cheat talaga siya. Sinabi ng system na ang kasalukuyang system level niya ay 0 at ang unlocked basic functions ay skill enhancement at maaari niyang i-upgrade ang kanyang kasalukuyang skill sa pamamagitan ng paggamit ng origin points at depende sa skill, at ang halaga ng mga points na ginamit ay magkakaiba. Sinabi ni Xian na ito ay nakakamangha at anong skill ang mayroon siya ngayon at kailangan niya bang i-expand ang tab na ito para makita sila. Ang skill mastery ni Xian ay ang strength ending method na may kasalukuyang level na 0 at ang kasalukuyang effect ay medyo epektibo sa pagtaas ng sigla. Nagulat si Xian na isang yang strength ending method at kung gayon ito ay isang walang kwentang method upang madagdagan ang sex drive at parang si Qin Zinchi ang nagturo nito sa orihinal na owner pero meron lang siya nito kaya e-upgrade niya na lang. Pinindot ni Xian ngunit nag-sorry ang system dahil hindi sapat ang kanyang origin points para e-perform itong upgrade. Sinabi ni Xian na ang system prompt na ito ay talagang user-friendly, at tinanong niya sa system na paano siya makakakuha ng origin points. Sinabi ng system na ang origin points ay magagastos kapag ang system function ay ginamit at ang mga ito ay nabuo kapag ang system ay nag-absorb at nag-transform ng user na dulot ng mga kaguluhan sa natural na mundo at napakakomplikado ng nasa ilalim na teorya at sa madaling salita na ang system ay maaaring mangolekta ng malakas na emosyon na mayroon ang iba patungo sa gumagamit upang makakuha ng isang maliit na halaga ng origin points. Nagtataka si Xian na malakas na emosyon patungo sa kanya at mas marami o hindi gaanong naiintindihan niya ang lahat. Napatanong si Xian na ano ang ibig sabihin nito na pumasok sa ibang realm, kaya sumagot ang system na ang hindi mabilang na mga realms ay sumasaklaw sa buong natural na mundo at maaaring gamitin ng user ang system upang pansamantalang umalis sa pangunahing mundo at tuklasin ang iba pang mga mundo ng random. Mas namangha si Xian sa narinig niya. Tinanong ni Xian na ito ba ang pangunahing mundo na tinutukoy niya sa kasalukuyang mundo ay ang Earth. Sinabi ng system na ang mundong ito ay nailak na bilang pangunahing mundo. Nagulat si Xian sa narinig niya at sinabi na gusto na niyang umuwi. Sinabi ng system na sa pamamagitan ng pag-upgrade ng system ay maa-unlock niya ang realm travel function at bawat oras ang function ay naa-activate ay ang user ay madadala sa isang random na mundo at isa na siguro ang Earth at ang realm travel function ay maa-unlock sa sandaling naabot ng system ang level 1 at ang kasalukuyang level ay 0. Tinanong ni Xian na paano niya i-upgrade ang system at paano niya magagamit ang origin points. Sinabi ng system na para i-upgrade ang system ay kailangang mahanap ng user ang nakakalat na mga system fragments at kapag ang mga system fragments ay nahanap, ipo-prompt ng system ang user at ang mga system fragments ay nakakalat sa iba't ibang realms at ang user ay dapat nasa loob ng isang tiyak na distansya bago sila matuklasan ng system. Sinabi ni Xian na sa madaling salita, itong lahat ay nakadepende sa swerte. Sinarado na ni Xian ang system kaya nagpasalamat ang system sa paggamit nito, at kapag gagamit ng system ay mangyaring sabihin na system panel upang ilabas ang display. Naiisip ni Xian na pag-upgrade ng system at pag-unlock ng realm travel function ay ganap na nakasalalay sa swerte kaya hindi niya kailangan mag-alala tungkol dito sa ngayon at para sa origin points, ito lamang ay magiging madali. Lumabas si Xian kaya tinanong ni Yuro na anong ginagawa niya sa labas at sinabi ni Xian na siya ay nagkakaroon ng claustrophobic sa loob ng silid kaya napagdesisyonan nito na lumabas at maglakad. Pinigilan ito ni Yuro pero sinampal ito ni Xian. Tinanong ni Xian kung ganoon ba niya tretuhin ang kanyang senior kaya nakakuha si Xian ng 0.01 points dahil ginalit niya si Yuro. Nagagalit si Yuro at napagtanto ni Xian na ang galit ay ang mas malakas na emosyon.
Nagtataka si Xian dahil susubukan talaga ni Yuro na gumanti at siya ay masakit pati mahina ang kanyang katawan. Kapag may nangyari sa kanya, makakaya niya bang tiisin ang mga responsibilidad? Sinuntok ni Yuro ang pader kaya nakakuha ulit si Xian ng 0.01 points dahil sa galit. Napapaisip si Xian na si Yuro ay malakas at sa tingin niya na kung gusto niyang makaalis sa gulo, kailangan pa niyang makakuha ng maraming emosyon. Sinabi ni Xian na si Yuro ay walang pananaw sa kinabukasan kaya hindi ba niya tutulungan ito na maglakad. Nakakuha si Xian ng 0.01 points dahil masaya si Yuro. Nagtanong ang babae kay Yuro kung bakit marami siyang oras ngayon at ikinagagalak niyang makita ito kaya sabi ni Yuro na gusto ng kanyang senior na maglakad-lakad. Tinanong ng babae kung siya ba ang asawa ng elder martial sister at siya talaga ay napakagwapo at gusto niyang tikman si Xian. Sinabi ng babae sa kasama niya na hindi ba siya natatakot na sirain ni elder martial sister ang kanyang bunganga. Inaasahan ni Xian na silang lahat ay mga masama at kung hindi lamang sa pag-ubos ng life force niya ay maaaring sila ay magkakasundo. Tinanong ng lalaki na siya ba ang pretty boy ng elder martial sister. Sinabi ng unang lalaki na tingnan nila ang mukha nito at hindi niya alam kung ilang beses niya nahahandle si Qin Zinchi. Sinabi naman ng pangalawa na hindi ba nasa loob lamang ito ng bahay ng ilang araw at akala niya na pinatay na siya ng elder martial sister. Inasar ni Xian ang mga ito kaya nagalit ang tatlo. Sabi ni Xian sa kanila na ang kanilang mga bunganga ay puno ng walang kabuluhan at sabi naman ng lalaki na siya ay isang walang kwenta na hindi marunong mag-martial arts. Sabi ni Xian na kahapon, sinabi sa kanya ni Qin Zinchi na kinamumuhian niya ang kanyang kaduwagan kaya simula ngayon kailangan niyang maging malakas at kung sino man ang mananakit sa kanya ay bubugbugin niya kung sino man ang gumawa nito kaya natakot ang lalaki. Si Qin Zinchi ay isang direkta na disipulo ng Muqing Sect Master kaya siya ay masaya sa kanyang pribilehiyo sa loob ng sect, gayunpaman, hindi niya prinotektahan ang orihinal na owner, sa makatuwid ang tao ay sinasaktan ito. Sinabi ni Xian sa lalaki na siya ay isang basura at takot ba siya sa isang single na babae kaya dapat mahiya sa kanyang sarili. Pero hanggang sa gusto pa rin ni Qin Zinchi ang kanyang katawan at paprotektahan siya nito kaya gagamitin niya ang pangalan ni Qin Zinchi. Nakakuha si Xian ng 0.01 points na galit kay Li Sanjian. Natuwa si Xian dahil ang mga maliliit na bagay ay naging maganda pero ang unti-unti ay matatapos niya ito dahil wala naman mawawala sa kanya. Nagsalita ulit si Xian ng kasamaan kaya nakakuha siya ng 0.01 points sa tatlong lalaki dahil galit ang mga ito. Sabi ni Xian na hindi niya hahayaan galing sa sect na pahiyain at kutsain ang orihinal na may-ari kaya sino ang sunod. Patuloy na ginagalit ni Xian ang mga tao sa martial arts training field at mountain entrance. Sa kinagabihan, binuksan ni Xian ang system panel at nagbuntong hininga ito dahil sinumpa niya lahat na nakasalubong niya sa daan na binyuli ang orihinal na may-ari at ang resulta ay ang kanyang lalamunan ay napaos pati nagkaroon lamang siya ng 2 puntos kaya napagtanto ni Xian na ang pagkuha ng origin points ay mahirap kunin. Kahit anuman ito ay kaya niyang ma-improve ang kanyang skills at nananabik siya sa pag-iisip pa lamang nito kaya in-upgrade niya ang Guyanggang. Naging mabuti ang pakiramdam ni Xian at nagtataka ito dahil na-upgrade niya ito ng level 1 at naging max level at ito ay hindi karapat-dapat na martial arts technique. Mayroon pa si Xian na titirang isang origin points kaya susubukan niya ito at makita kung pwede pa i-upgrade o hindi kaya natuwa si Xian dahil gumana ito. Ang natitirang origin points na lamang ni Xian ay 0.012 at naging level 2 na ito. Sabi ng system na ang cultivation realm ay nag-advance kaya ang kanyang kasalukuyang realm ay acquired realm first layer. Hindi makapaniwala si Xian dahil nag-level up siya at hindi niya maisip na ang pag-upgrade Guyanggang ay haantong sa ganoon. Biglang nagulat si Xian dahil papasok si Qin Zinchi at may sasabihin sana pero nagulat siya dahil si Xian ay nakapwesto na. Tinanong ni Qin Zinchi kay Xian kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Xian na nag-iisip siya tungkol sa ilang mga bagong trick kamakailan at sigurado siya na magugustuhan ito ni Qin Zinchi, kaya tinanong ni Qin Zinchi ng tulad ng ano. Naiisip ni Qin Zinchi na kahit na ang taong ito ay gwapo, siya ay palaging tanga at nagsisimula na ba siyang maunawaan kung paano gumagana ang mga bagay ngayon. Sinabi ni Qin Zinchi kay Xian na tingnan nila kung gaano kalaki ang na-improve ng kanyang mahal. Naiisip ni Qin Zinchi na si Xian ay may magandang set ng abs at ito ay masasayang kung hindi kakagatin.
Natutuwa si Qin Xinchi at sinimulan na nila. Sa sumunod na araw, hindi akalain ni Qin Xinchi na ang kanyang mahal ay nag-improve sa ganitong lawak. Sinabi ni Xian na lahat ng ito ay salamat sa yang strengthening method na habang patuloy siyang nagsasanay at bigla niyang nalaman na mas malakas siya kaysa dati at ito ay tunay na isang mahimalang skill. Naiisip ni Xian na ito ay isang magandang bagay din at kung hindi niya ina-upgrade ang yang strengthening method ay marahil na bangkay na siya ngayon. Sinabi ni Qin Xinchi na mula ngayon ay subukang maging mas mahinhin ng kaunti at huwag ni Xian na bigyan siya ng problema at patahimikin ang kanyang sarili at gawin ang sinasabi niya, kaya sumagot si Xian ng oo. Naiisip ni Xian na gusto niya ring maging low profile pero sa kasamaang palad ay hindi siya pinapayagan ng system. Nagpaalam si Qin Xinchi at babalik siya at ipagpapatuloy mula sa kung saan sila tumigil. Sinabi ni Xian na tinapik lang siya ng mahina at na-dislocate ang balikat niya at masyadong malaki ang pagkakaiba ng kanilang martial arts at saka nagsimula na siyang maghinala sa kanya at ito lamang ay isang babala sa ngayon, at gayunpaman, maaari siyang manghina at dapat niyang harapin ang hamon na ito ng maaga bago mawala ng pasensya si Qin Xinchi at kailangan niyang mangolekta ng sapat na origin points para palakasin ang kanyang skills at humanap ng paraan para makaalis sa gulo na ito. May ginawa si Qin Xinchi. Kinongrats ni Yuru si Qin Xinchi dahil nagawa niyang ilabas ang kanyang internal energy at nakatuntong na siya ngayon sa ika-9 na layer ng acquired realm at ang innate realm ay nasa paligid lang. Sinabi ni Qin Xinchi na hindi niya naisip na sa pamamagitan ng pagtataas ng rank ng honeypot at ang banal na katawan ay maaaring pagbutihin pa at ang isang gabi ng kagalakan ay mas mabuti kaysa sa kalahating buwang mapait na pagsasanay at isinuko niya ang kanyang maidenhood na kapalit para sa pagkakataong ito ngunit sulit ang lahat. Sinabi ni Yuro kay Qin Xinchi na si Mr. Shi ay mukhang biglang naging matalino kaya kailangan nilang mapagbantay, kaya sumagot si Qin Xinchi na ano naman. Sinabi ni Qin Xinchi na basta hindi siya makakapag-practice ng martial arts at kailangan ni Xian na sundin siya hanggang kamatayan ang maghiwalay sa kanila. Makalipas ang ilang araw, dumaan si Xian kaya nagalit ang mga tao at pinag-uusapan siya. Naiisip ni Xian na simula nang pinagsasamantalahan niya ang mga hangal na ito sa lahat ng oras na ito at mukhang manhid na sila sa kanya at hindi niya na nakikitang tumataas ang mga origin points. Nalulungkot si Xian sa pagiging invincible at gayunpaman, walang saysay ang pagkolekta lamang at hindi ito ginagamit. Dahil ang Guanggang ay lumagpas na sa level cap at hindi ma-upgrade pa ng gusto kaya kailangan pa niya na matuto ng bagong martial arts technique pero kahit nasubukan niya ang bawat trick sa libro para ma-cheat ang isang tao gamit ang pangalan ni Qin Xinchi ay hindi pa rin siya natuto ng kahit ano na bagong cultivation techniques. Sa halip si Qin Xinchi ay naging mas maingat bagaman na hindi niya sinabi na inuubos nito ang life force ni Xian bawat gabi. Naiinis si Xian at kung ang bagay ay nananatiling ganoon bagaman na ang kanyang Guanggang ay naging max na, hindi pa rin ito makakayanan ng kanyang katawan. Nagpapasalamat si Xian hindi pa siya pinapabayaan ng Diyos at habang siya ay naggagala kahapon, ang system ay binigyan siya ng prompt. Sabi ng system na ang system fragments ay nakita, kaya kolektahin ito ni Xian para ma-upgrade ang system at i-activate ang susunod na function. Sinabi ni Xian kung ang nagbigay ang Diyos pero hindi niya kinuha kaya siya lamang ang dapat niyang sisihin kaya kailangan niyang lumaban. Ang Muqing Ancestral Shrine ay ipinagbabawal na lugar sa loob ng sect na dinedikado sa mga estatwa na nakaraang sect masters. Ang system fragments ay nasa loob nito at minarkahan ng system ito para sa kanya gamit ang ilaw at wala ng ibang nakakakita nito. Hinarang ng dalawa si Xian dahil ang mga trespasser sa Muqing Ancestral Shrine ay kailangang mamatay. Naiisip ni Xian na walang pinapayagan dito maliban sa sect master at isang taong kasing baba niya na ginagamit lamang bilang isang honeypot para ma-drain ang life force. Sinabi ni Xian sa dalawa na babae na ito ay isang hindi pagkakaunawaan at nagkamali sila sa kanya at sino ang maglalakas loob na pumasok sa Ancestral Shrine. Hinawakan niya ang dalawa at sinabi na paanong may dalawang ganoong dilag na nakatayo sa tabi ng Ancestral Shrine, at silang dalawa ay may balat na kasing ganda ng white jade at isang baywang na kasing manipis ng isang willow at kasing ganda ng mga peaches sa tagsibol at walang hanggang dalisay na autumn golden flowers at bawat ngiti at titig na ginagawa nila ay hindi siya nakaimik kaya hindi niya napigilan ang sarili niya at sa oras na bumalik siya sa kanyang katinuan ay wala siyang malay na naglakad na siya papunta sa tabi nila at tiningnan ni Xian ang pintuan.
Tinanong ng unang babae kung siya ba si Xian, at siya ay sobrang gwapo at malambing, at ganap na naiiba sa mga chismis. Sinabi ng pangalawang babae na hindi nakakapagtaka na si Elder Master Sister Chin ay inispoil siya ng sobra at nandito lang siya para maging guard ng Ancestral Shrine sa ngayon at maaari siyang pumunta sa kanyang silid ngayong gabi. Nagulat si Chin Zinchi na nakita niya si Xian. Tinanong ng pangalawang babae kay Xian na ayaw niya ba. Sinabi ng unang babae na silang dalawa pwede ding gawin yun na magkasama. Sumagot si Xian na syempre gusto niya. Tinanong ni Xian na bakit kailangan nilang maghintay hanggang ngayong gabi, kaya sumagot ang pangalawang babae na dapat nilang bantayan ang Ancestral Shrine. Napatanong si Xian kung iyon ba si Ye Guchen ang enforcer ng sect at ang original owner ay nagkaroon ng lubos na impresyon sa kanya at grabe ang pambubuli niya sa kanya noong una siyang pumasok sa sekta, at ang lalaking ito ay hindi natatakot kay Chin Zinchi, at hindi niya ginugulo si Ye Guchen nitong mga nakaraang araw pero ngayon siya ay pinadala ng Diyos. Tinawag ni Xian si Ye Guchen at pinapalapit niya ito dahil siya ang magbabantay ng Ancestral Shrine para sa kanilang dalawa, at nagtataka si Ye Guchen. Tinanong ni Xian kay Ye Guchen na ano ang tinitingin-tingin niya, at siya ang kinakausap ni Xian, at siya talaga ay walang kwenta at narito siya na sabik na naghihintay na magkaroon ng magandang oras sa dalawang babae na ito at hindi pa rin siya nagmamadali at gumulong para palitan sila. Pinatigil ng pangalawang babae si Xian na huwag siyang magsabi ng kahit ano dahil iyon ay si Enforcer Ye. Sinabi ng unang babae na siya ay may special standing, at hindi niya maaaring i-offend ito ng gusto niya. Nagtataka si Xian na Enforcer at di ba mas aso siya dahil iyon ang sinabi ni Chin Zinchi, at maliban sa kanya ang lahat ng lalaki sa sect na ito ay walang iba kundi isang grupo ng mga aso at alipin. Nagtataka si Ye Guchen na si Chin Zinchi at ang lakas niyang hamakin ang enforcer ng sect ng ganoon. Naiisip ni Xian na nauubos ang oras at si Chin Zinchi ay lumalapit para lumaban. Nakatanggap si Xian ng 0.03 origin points galing kay Ye Guchen. Prino-provoke ni Xian si Ye Guchen na tamaan siya sa dibdib. Nagagalit si Ye Guchen dahil hinahanap ni Xian ng kamatayan. Susuntok pa lang si Ye Guchen ay tumalsik agad si Xian. Nagulat si Xian dahil napakalakas ng suntok at mamamatay na siya. Tumalsik si Xian papunta sa Ancestral Shrine. Pinapatigil ni Chin Zinchi ito. Nagtataka si Ye Guchen kung natamaan ba niya si Xian at naiisip din niya kung nakapag-advance na siya sa innate realm. Pinapaalis ni Chin Zinchi si Enforcer Ye dahil papasok siya sa Ancestral Shrine. Pinigilan ni Ye Guchen si Chin Zinchi at tinanong kung mababa ang tingin sa kanya, na ang enforcer ng sect na ito at gusto niyang makita kung sino ang naglakas loob na pumasok sa Ancestral Shrine para iligtas ang hangal na iyon, kaya sumagot si Chin Zinchi na hindi niya ililigtas si Xian habang pinipigilan siya ng dalawa. Sinabi ng unang babae kay Elder Sister Chin na ang Ancestral Shrine ay hindi isang lugar kung saan maaari niyang pasukin kung gusto niya at mas mabuting itanong sa matriarch na pumunta. Sinabi ni Xian na sa wakas nasa loob na siya at sa kabutihang palad, ang yang strengthening method ay inimproved ang kanyang physique, at kung hindi, ay imposibleng hindi mabali ang buto ng impact na ganoon, at buti na lang hindi talaga siya sinuntok dahil mamamatay siya. Hinanap ni Xian ang system fragments. Nagtataka si Xian na si Grand Sect Founder na si Yu Shulo. Sinabi ni Xian na kung gayon ang system fragment ay talagang jade statue ng founder ng Muqing Sect. Sinabi ng system na ang system fragment ay napagsama na, at pag-upgrade ng system ay kumpleto, at ang kasalukuyang system level ay 1, at ang realm travel function ay na-unlock. Magta-travel na ngayon si Xian. Sinabi ng system na ang Random World Finder ay nahanap ang world ng Yunshan at para mag-travel sa world na ito ay 8 origin points ang magagastos. Tinanong ng system kay Xian na kung gusto niya ba na mag-travel para ma-discover ang world ng Yunshan, kaya sumagot ng oo si Xian. Sinabi ni Xian na mabuti na lang nakaipon siya ng 10 origin points sa simula, at kung hindi ay babalik siya sa pang-aasar. Sinabi ng system na ang 8 origin ay nagamit na, at ang realm travel function ay na-activate.